Praise God, a blessed day. Isang pinagpalang buhay, pinagpalang araw po sa mga ka-connected natin dyan. Welcome sa ating programang Divine Connection na kung saan lagi po nating sinasabi na na-connect lang po tayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Dahil sabi ho ng Ephesians 2:8 and 9 sa biyaya, tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa upang ang sino man ay hindi magmalaki sa Diyos. Kaya saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ay pansamantala, kaunting stop ng kaunti at magsama-sama tayo, manood, makinig po kayo at maibahagi din po ninyo sa inyong mga ka-GC, sa mga kapatid, kapuso, kapamilya, yung ating maliit na programang ito. At sa biyaya po ng ating Panginoon ay marami po ang makinabang. Ayan, at sa atin hong pagpapatuloy ay makakarinig muna tayo ng isang awit ng ating kapatid, at sumabayo tayo sa awitin, kung alam yung lyrics or kung hindi, ay tayo atin pong pakinggan ito at makatulong po sa atin ang awitin na ito na para sa ating Panginoon. We speak strength into this weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in this land there are miracles. Let's declare this. We speak, nothing is incurable. 'Cause we know that nothing is impossible. For in this land there are miracles. Yes, Lord, we believe in your name. Come on, let's declare this, church. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Yes, Lord God, our God is full of power. Our God is full of power. Our God, the strongest tower. He is always with us. He is faithful till the end. We speak happiness to be restored, and rise up and give the glory to the Lord. For in His name there are miracles. Come on, let's declare this with all our hearts. And our God is more than able. And our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Come on, let's declare. And our God is full of power. And our God, the strongest tower. He is always with us. He is faithful till the end. Let's declare. And we speak happiness to
our God is full of power, and our God, the strongest tower. He is always with us. He is faithful till the end. Praise God sa atin pong pagpapatuloy ay muli atin pong pag-usapan ang napaka halaga pong topic, ang pag-ibig muli ng ating Diyos. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay parang, kita niyo ho ba yung papakita ko yung dagat na yan, at di ba sabi nga doon sa isang awit ay kagaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po napapagal at hindi po kailanman magkukulang. Actually, pwede hong mawala ang dagat, pwede naman talagang maigayan sapagkat darating ang panahon na sabi ay mawawala ng dagat. Subalit, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po magmamaliw. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay ganito, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. Amen. At ang sabi ho din ng salita ng Panginoon, napakadami po patungkol sa pag-ibig ng Diyos, ay napakadami po sa banal na kasulatan. Ang Diyos po, ang sabi ay ganito, ang Diyos ay banayad sa pagkagalit, subalit sagana sa kagandahang loob. Ang Diyos po ay pag-ibig. At minsan nakakadama tayo, na lalo na po pagdating ng mga pagsubok sa buhay, maliit na tampo, malaking pagsubok, parang malaking tampo na pinabayaan na tayo ng Diyos. Alam niyo po, hindi po natutulog ang Diyos, sabi po ng banal na kasulatan. Tayo po ay kanyang nakikita, tayo po ay kanyang minamahal. Actually, sa pagkalikha pa lamang po ng tao, nilagay ho ang tao sa paraiso, sa Eden, at kumpleto ho doon ang pangangailangan At kung mapansin natin na provide muna ang pangangailangan bago pa nilikha ang tao. Bakit po? Yun po ay pagpapatunay na nilikha po tayo para yung pag-ibig niya ay ipadama sa atin. Yun po yun Nilikha po tayo, ang tao, para ang pag-ibig niya ay ipadama sa atin. At kaya nga nilagay tayo sa Eden a perfect spot, the Eden. But yun nga po, sa hindi sabihin natin hindi sinasadya, pero sinadya ng ating mga unang ninuno ni Adan ni Eva na tumalikod sa Diyos na ito na umiibig sa kanila, na nagbigay ng lahat nilang pangangailangan sa Eden. At ayun nga, ang nangyari nga po ay dumating ang kamatayan. Death came, because of sin. Ang kamatayan po yung penalty But praise God, isu-shortcut na natin, sabi ng Panginoon, ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y makasalanan pa, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating kasalanan. Talagang dahil po sa napakataas, napakalalim, napakalawak, napakahaba, walang sukat na pag-ibig ng Diyos. Sabi nga po ng John 3:16, di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang ang sino mang sa kanya ay manalig, manampalataya, hindi na po mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano? Yun pong sinabi na for God so loved, hindi po kayang sukatin ng sino mang mathematicians. Tama ho ba? Hindi po kaya, kasi wala pong sukat yun at sabihin naman ho natin na nung magkasala ang tao at maging ikaw, sabihin mo, alam mo, bro, pastor, ay hindi na po ako mapapatawad ng Diyos, napakalaki po ng aking kasalanan. Alam niyo mga kapatid, kahit po ang inyong kasalanan ay kasing laki ng mga bangka na nadyan sa dagat na yan, dito sa Laia, Batangas, at kasi laki naman ng barko
na kung may dumadaan dito, o kasing laki ng mga cruise sa Pacific Ocean, parang napakalaki ng kasalanan mo. Alam nyo, ang pag-ibig po ng Diyos kasing lawak ng dagat. Ganun po kalawak, ano? O sabihin natin, mas malawak sa dagat kasi nga po wala pong sukat yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. At ito pong pag-ibig nito ay hanggang ngayon inaalok niya sa atin. Akala ko ba mahal tayo, di okay na lahat. Kahit na anong gawin ko. Hindi po, ganito po yun. Nung magkasala po tayo, ang kabayaran ng kasalanan ni kamatayan at yung pong kasalanan na ito ay namunga po itong ating flesh na nagkasala ay namumunga po ng kung ano-anong nagagawa na karimari-mari mang iba, karumal-dumal na mga kasalanan. Bunga lamang po yun ng kasalanan. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, ipinadala ang Panginoong Hesus upang siya, sabi po ng 1 Corinthians 5:21 ay siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin upang tayo na makasalanan ay maging katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano? Yun po, inako ng Panginoong Jesus ng kanyang anak, ang bugtong na anak, ang ating kasalanan upang dahil nga po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tayo po'y may utang na napakalaki, binayadan ng anak ng Diyos, at kapag po tayo ay nanalig na ng palataya na meron na palang nagbayad ng ating kasalanan, parang sa tindahan lamang po yan, para simpleng maintindihan. Halimbawa, may utang ka sa tindahan, kahit napakalaki. Tapos sabi nung isang kaibigan mo o tao na hindi mo kakilala o magiging kaaway mo mismo, halimbawa, sabi, binayadan ko na ang utang mo. May utang ka pa, wala na. Di ba, wala na. So, ganun po ang ginawa ng ating Diyos, ng ating Amang nasa langit, dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ano? Na ibinigay ang Panginoong Hesus para siya ang magbayad ng ating kasalanan, tumigis ang kanyang banal na dugo, at para kung mananalig tayo na yung banal na dugo ng Panginoon ay siyang naging pambayad sa ating kasalanan, wala na ho tayong utang. At makakasama na natin muli ang ating Diyos amang nasa langit, magpakailan-kailanman. At pagbalik ng Panginoong Hesus, yun po, handa ho tayo. Bakit? Kasi wala na tayong utang. At mapapansin po natin na yung mga masasamang bagay na nagagawa mo dahil sa kagandahang loob, sa biyaya ng Panginoong Hesus, unti-unti na dahil doon sa pagkakilala mo, pananalig, at nabayad na nga ang utang mo sa Panginoong Hesus, dahil sa Panginoong Hesus, makakat po yun yung ugat, yung kasalanan, makakat dahil sa iyong belief, pananampalataya sa Lord. At yung pong manifestation na masasamang gawa, unti-unti pong mawawala yun sa iyong buhay. Kasi nga po, yung pangit na mga nagagawa ng tao natin, manifestasyon po yun na merong ugat na kasalanan. Ang sabi ho ng Lord, inalis ng Diyos ang ating kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Diba? So, nakat po yung ugat, kaya pwede nang magbunga ng maganda ang ating buhay. Sabi ng, through the Holy Spirit, sabi ng Galatians 5:22, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, goodness, gentleness, faith, diba? Siyam na bunga na unti-unti na ito po'y mamumunga naman dahil nga po at tayo ay nagkaroon ng pananampalataya na naputol yung ating kasalanan sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pananalig sa bugtong na anak sa ating Panginoong Hesus. Kaya yun po, wala na ho tayo magiging masyadong problema sana. Ano? At I hope and pray na ito mong maikli nating pag-uusap patungkol sa napakalawak, napakalalim, napakahaba, napakaluwang at walang sukat na pag-ibig ng Diyos. Hope and pray na naunawaan po nating lahat at pwede ho natin itong ibahagi sa iba kahit kayo na nasa replay, pwede po kayong manood at para po yung guilt natin na tayo'y makasalanan mawala at naalis sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa ating Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. Hindi po naman religion ang kailangan. Ang kailangan po natin, the Lord Jesus Christ na namatay, na bayubay sa krus dahil sa ating kasalanan, tumigis ang banal na dugo,
para pambayad sa ating kasalanan. At kung tayo mananalig sa Kanya, sabi nga, sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa upang sino man ay hindi magmapuri sa Diyos. Salamat po at tayo na po ay mag-pray. Father God, salamat po sa bawat isa na nakasama namin bagay nasa ibang bansa na dito sa Pilipinas, mga bagong kaibigan. Lord, i-bless mo po ang bawat isa. At salamat po, Panginoon, na tunay po na pagpalain mo po sila. At sa bawat isa po na nais tanggapin ngayon si Lord as Lord and personal Savior ng inyong buhay, ay pwede po yung sumabay sa maikling panalangin. Sabihin niyo po, Lord Jesus, naniniwala ako sa iyo, nananalig ako sa iyo, nananampalataya ako sa iyo, ng iyong banal na dugo ay tumigil sa krus ng Kalbaryo, nabayadan ang kasalanan ko. I believe in you, Lord Jesus. And now, Lord Jesus, I accept you as my Lord, my God, my Savior, even my healer. Amen. Amen. Alam niyo po, kahit po simpleng panalangin na yun, mga kapatid, kung ginawa ko natin ang buong puso, pwede ko niyong ulitin yon. Ang sabi ng John 1:12, ang sino man sa kanya nanampalataya, nanalig, binibigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At magpatuloy po tayo na makipanood sa ating program, Divine Connection, at sa ating pong service. Meron po tayong service yan po sa ating JTV Safe Center, 4647 Luzon Street, no? Sa Waze, kung kayo po ay malapit yan, magawi doon tuwing Sunday 10 a.m. At sa mga nag-invite po sa inyo, makipag-unay kayo or mag-comment po kayo kung kayo po ay napagpala ng ating program at may mga magre-reply po sa o ako mismo minsan mag-reply sa inyo pag nakita po mga comment nyo. Mag-pray na po tayo sa mga pangangailangan ninyo. Sige, ano man po pangangailangan nyo, maging may sakit karamdaman kayo or mga problema na parang hindi malutas. Manalig tayo na dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya po niya kayong pagalingin o bigyan ng kalutasan sa inyong problema. Father God, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito pong nakasama ko nanonood ngayon, ano man sakit karamdaman, sinasabay ko sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang kagalingan ay dumaloy sa Kanya ngayon, maging sa may mga problema, Lord, ang karunungan, kaalaman ng paglutas sa problema ay patuloy mong ibababa at ang kanilang problema ay unti-unting magkakaroon ng kalutasan sa pamamagitan mo, Panginoong Hesus. Lord, salamat po. Thank you, Father God. Thank you, Lord, Holy Spirit, sa iyong pagsama, patuloy yung pagsama sa bawat isa at sa program na ito. In Jesus' name, amen. We love you with the love of the Lord. See you soon.